Magandang umaga at magandang umaga rin sa ating mga kababayan na nagsubaybay. Governor, meron pa ho bang natitirang mga bihag ang Maute sa Marawi City? Actually, sa ngayon, batay sa aming ulat, Pinky, meron pa. At ito yung kasama rito si Father Chito. Si Father Chito, meron pa ho Yes. bang binihag maliban kay Father Chito dahil meron daw pong bali-balita? Ilan Yes, sa mga actually- kasamahan ni Father Chito ay kinuha din bihag? Actually, tama ho yun, Pinky, at meron pang ibang 7. Pero yung 2 doon sa 7, wala pa kaming mga pangalan. Pero at this point in time, Pinky, ayoko lang din mga pangalanan ang ilan. Pero ang kinaklaro lang namin, si Father Chito kasama ang 7 ay andon pahawak ng mga Maute Group. Governor, ilan ho ang kabuang bilang ng mga nasawi at nasugatan? Well, sa mga inosenteng kababayan natin, so far wala kaming ulat na ganon. Ito nga, may mga naglalabasang balita, pero ito ay kinukumpirma ko sa ibang mga ahensya. Wala pa ring balita sa amin. Meron pa ho bang nagaganap na engkwentro sa lugar? Well, as of last night and this morning, wala. Pero ang alam ko ngayon, ongoing yung clearing operations dahil meron na rin tayong ulat, Pinky, mula sa ating mga kababayan at mga civil society organization. Slowly na umaalis na sa mga dating station niya yung ilang mga Maute Group. And in fact, yung ilang mga gusali na nakuha nila noong May 23 ay iniwanan na nila ang ilan dahil nakubkob na ng sandataang lakas. At ang alam ko, ni-resume na naman ulit ngayon yung clearing operation. Opo. Dahil merong sentro ng market na andon sa ilang mga gusali ang Maute Group. Gov, pinalaya ba yung mga inmate sa isang kulungan sa Marawi? Actually, 2 kulungan yan, Pinky. Ang isa yung Malabang District Jail na nakabase rin sa Marawi City at malapit din siya sa Marawi City Jail. Ang bilang ng pinalaya nila ayon sa report ng BFP sa amin ay at BJMP ay 107. Kasi nagpatawag nga tayo ng kahapon ng Regional Peace and Order Council para i-validate yung mga ulat lahat. At yan yung binalita sa atin, Pinky. Governor, sa inyo pong palagay, kailan ho kaya matatapos itong tinatawag na clearing operation? Well, ako ang tingin ko, hindi na to magtatagal. Pero ang panawagan nga natin, Pinky, kung talagang gusto ng ating mga kababayan na mapabilis ang clearing operation, lalo't lala pa, 2 araw na lang mula ngayon ay magsisimula na ang Ramadan, kakailangan makipagtulungan sila at magbigay ng tamang impormasyon sa ating at wag na nilang hayaan na manatili pa ang mga Maute Group sa kanilang mga tirahan. Kung nagsilikas man sila at inukupa ng mga Maute Group, dapat bigyan nila ng tamang impormasyon ang ating lokal na pamahalaan para maibigay natin ang correct na information din sa ating local security forces na naglulunsad ng clearing operation. Sir, meron ho ba kayong balita na pinatay ng mga civilians? Well, actually, Pinky, yun nga ang sinasabi ko sa iyo kanina na ito yung mga isa-subject namin for validation. In fact, ngayon lang kausap ko yung OIC Regional Director ng ProArm. Pinapavalidate ko itong sinasabi nilang merong mga namatay at naglabasan. At ngayon, meron kaming 2 team pinadala mula nung first day hanggang kahapon. At inatasan din natin i-validate tong information na merong photo. So far, wala pang nagbibigay ng tamang validation tungkol dito sa informasyon na to. So, officially, wala pa po kayong mabibigay sa amin na confirmation Officially, regarding that? hindi ako makapagbibigay dahil wala pang nakapagbigay ng tamang information kaugnay ng bagay na yan, Pinky. Sir, kamusta po yung mga kababayan natin na nagsilikas? Well, ang ilan dumiretso ng Cagayan de Oro kasi may mga kamag-anak doon. Ang ilan naman ay nasa Iligan. Ang ilan naman ay kinausap natin yung Mindanao State University Administration, yung presidente mismo, na magbigay sila ng ilang mga gusali at nakiusap na rin tayo sa ating mga security forces na i-secure kasi merong malaking gym dyan, yung Dimaporo Gym. And at the same time, Pinky, nung isang araw pa na karoon na kami ng disposition ng relief goods dahil anytime kung meron talagang titira sa mga evacuation center kasi usually pagdating sa mga Muslim areas, ang karamihan ay pumupunta sa mga kamag-anak. So yung mga walang kamag-anak na mapuntahan, in-offer natin ang MSU Complex, pangalawa yung Provincial Capital Complex at ang Iligan, Pinky. Katatawag lang ho ng DRMO nila kanina, nag-offer na rin ng 7 bus
buses para kung merong mga ilan na handang lumikas para hindi na sila maglakad katulad ng pangyayari kahapon, Opo. ay nag-offer na rin sila. Maraming salamat.